4-year course that produces professionals who promote optimal health and function by providing services that develop, maintain, and restore maximum movement and functional ability for people at any stage of life when their movement and function are threatened by aging, injury, diseases, disorders, conditions, or environmental factors. With a degree in physical therapy, you can be a physical therapist, recreational therapist, or even a physiotherapist, among other options. Be a physical therapy student at Northwestern University. The Bachelor of Science in Genetic Engineering course provides knowledge, skills, and relevant experience to students in the fundamentals of surveying and mapping work, geodesy, remote sensing, geographic information systems, and oceanography. With a degree in genetic engineering, you can be a surveyor, photogrammetrist, mine surveyor, or even a remote sensing specialist, among other professions. Be a genetic engineering student at Northwestern University. The Bachelor of Science in Accountancy is a program for students interested in accounting careers and related fields. It prepares students with expertise in accounting. With a degree in accountancy, you can become an accountant, auditor, clerk, and much more. Be an accountancy student at Northwestern University. The best music, back to back. 107.5, U Radio. Your university, your radio. Welcome to the future. Welcome to the here and now. Welcome to the future. Hello. Good day. Welcome back to U Radio. This is EJ, ang pinakamaganda sa Section C. Agree ba kayo? Okay, I agree. Dapat lang. Charis. So, sa episode natin ngayon, pag-uusapan natin kung paano nababago at magbabago pa ang blood counting in the future. Kasama ko ang dalawang future RMTs na hindi lang magaling kundi maaasahan din dito sa laboratory. Hello everyone, I am Karen. Hi guys, I'm Rowan. Ayan, at sama-sama nating talakayin ang ating topic for today na The future of blood counting. Okay, sa Futures Triangle, simulan natin sa Futures Triangle. Ito ay paraan para maintindihan kung paano nagbabago ang isang system sa paglipas ng panahon. Di ba may tatlong bahagi ito? Yung past, present, at future. Sa past, ang blood counting ay ginagawa manually gamit ang hemocytometer. Ibig sabihin, mano-manong binibilang ang blood cells gamit ang microscope, kaya mabagal at prone sa errors. At pag nagkamali ka sa bilang, babalik ka ulit, di ba? Parang sa love life lang. Aray, may hugot! Sana bumalik na siya, Eme. Sa present naman, gumagamit tayo ng automated machines. Mas mabilis at mas accurate ito kumpara sa manual method. Pero may challenge pa rin, di ba? Dahil overload yung laboratories. Yes. Like parang schedule natin, overload din. See you tomorrow. Sa future naman, ang goal ay magkaroon ng fast at real-time blood counting. Ibig sabihin, mas mabilis makuha ang results at mas efficient ang diagnosis. Sana ganun din kabilis ang reply niya sa akin. Ibang analysis yata yan, EJ. Ngayon naman, move on na te. Pag-usapan natin ang inspect analysis. Ito ay ginagamit para tignan ang iba't ibang factors na nakakaapekto sa future. Unahin natin ang I for ideas and innovation. Ay, kala ko I miss you. Ay. Ito ay tumutukoy sa kakayahan ng blood counts na makatulong sa early detection ng sakit. Sa N naman for nature. Ito ay tumutukoy sa epekto ng environment tulad ng pollution sa kalusugan. Makikita sa blood results kung paano naaapektuhan ang katawan natin ng ang ating paligid. Sa S naman tayo. S for society. Kung saan ginagamit ng mga tao ang blood result para i-manage ang kanilang lifestyle. Tulad ng diet, exercise at minsan
Pag-iwas sa milk tea. Mahirap yan. Grabe. And P for politics, na tumutukoy sa health policies na nagtatakda sa standards sa blood testing. Para masigurado na accurate at safe ang mga resulta. E naman for EJ. Ay hindi, ethics pala. Ethics, kung saan mahalaga ang pantay na access sa testing. Hindi dapat ito limitado lamang sa mga may kakayahan. So meaning, hindi lang mayaman yung pwede dito. Tama, dapat lahat. Yeah, equality. And C naman for what? Culture, kung saan nagiging bahagi na ng araw-araw na buhay ang health monitoring. Parang daily check na, hindi lang ng messages, Yeah. pati health. At T4, I thought sa'yo to, for technology, na Iba yung tumutukoy sa sa atin, pag-develop ng mas advanced machines at systems. Sana mas less stress din para sa mga medtech, I di ba? agree. So, dumako naman tayo sa Daters for Futures. Ito ay 4 na posibleng mangyari sa hinaharap. The first is growth. Dito magiging routine na ang blood testing at mas magiging accessible na ito sa lahat. Mas magandang senaryo ito para sa healthcare. Ikalawa is collapse. Dahil sa sobrang workload, maaaring magkaroon ng errors at mawalan ng tiwala ang mga tao. Oo nga, medyo delikado yun eh. Lalo na kung mali yung mga resulta. Yeah, true. So this comes the discipline. So maaaring requirement ang healthy blood results para sa trabaho or pagbiyahe. So, kailangan talagang alagaan ang kalusugan, no? Oo. Baka sa future sabihin na sa immigration, hindi ka po pwede sa mag-travel kasi kulang ka sa tulog. True. At ang huli ay transformation. Maaaring magbago ang paraan ng pag-measure ng health. Hindi na lamang sa blood ang basehan, kundi pati lifestyle at behavior. So kahit emotionally unstable ka, basta okay ang lifestyle, pasado pa rin. Ayos na yun. Now, sa kabuuan, natutunan natin na ang blood counting ay patuloy na nagbabago. Mula sa manual methods, patungo sa automated systems, at sa hinaharap ay real-time technologies. At bilang mga future medtech professionals, mahalaga ang papel natin sa paghubog ng future ng healthcare. Kaya, mag-aral ng mabuti. At wag mag-cram. Ay, ayoko yan. Kahit minsan, hindi may iwasan yan eh. Alagaan ang sarili at ang kalusugan. Again, this is EJ. And this is Karen. And Roan, Thank you for listening. This has been Siyasip Podcast, only here on U Radio. I just don't understand it. This has never happened to me before. 107.5 U Radio. Your university, your radio. The Bachelor of Science in Medical Laboratory Science is a 4-year